So hello guys, welcome back to my channel, and to this video ipapakita ko sa inyo kung paano mag-ani o mag-harvest ng palay sa mga probinsya. Yung mano-mano guys, ito yung traditional, yung sinaunang way ng pag-harvest ng palay, kung saan kailangan natin dito ng kahon guys. So ayan, tapos dito natin ipapalo. Sa paper day. Yung dayamin niya talagang magka lasog-lasog na. Mas madali nga, pero siyempre hindi na masyadong fresh, kumbaga yung dayami, at yung magulo na. Gayun po, mas mabilis. At pero dito kasi guys, ayan, mas marami or kahit matagal yung pag-aani nila, dahil mano-mano nga nilang hinahampas yung butil ng palay para malaglag. Mas okay naman siya guys, dahil walang masyadong natatapon o nasasayang sa mga butil ng palay. Ayan. At saka kung wala kayong pambayad sa mga magtitilyan, at kung meron naman kayong mga gamit, ito nga lang yung mga traditional, yung mga sinaunang gamit, ayos na yan guys. Tiyagaan lang talaga. Ayan, mayroong mga tagabigay para mas mabilis, yung kaya lang ng ating kamay. So ayan guys, ito pala yung aking nanay. Ayan, batak na batak yan sa bukid, dahil noon pa man, tatandaan ko pa nung aking kabataan, talagang magsasaka na sila. Sumasama-sama ako sa bukid noon guys. At yan, naranasan ko rin ang lahat na yan. Ginagawa ko rin noon nung nasa Pinas pa ako. At kung uuwi man ako, gagawin ko pa rin yan guys. Diba? Ayan, inaayos nila yung dayami. Then pagkatapos nilang mag-harvest guys, yung dayami, yan naman ang ipapakain nila sa mga hayop, dahil darating yung panahon na yung weather ay mainit na, or summer na matutuyo na yung mga damo sa bukid. Ayan ang ipapakain nila guys. Ayan, isa-isahin nilang tatalian yan for future use. Ika nga. So ayan guys, oh, payak man ng pamumuhay, pero lumalaban naman ng tatas. Huwag natin ikahiya guys kung tayo magsasaka, dahil okay lang yan, marangal na trabaho yan. Kung hindi dahil sa mga magsasaka, wala naman tayong bibiling bigas, diba? So ayan, marami tulong para mas mapadali yung trabaho. So kung nagustuhan yung video